Sa unang bahagi ng ating dokumentaryo, nasaksihan natin kung paano nagsimulang mabuo ang madilim na plano ni na Eric Harris at Dylan Klebold at kung paano naging bangungot ang isang ordinaryong araw sa Columbine High School. Ngunit ang mga pangyayaring tatalakayin natin ngayon ang siyang naging pinakanakakatakot na bahagi ng trahedyang ito. Habang napakaraming estudyante at guro ang nagtatago sa loob ng library, papalapit na sina Harris at Klebold. Sa kabilang linya naman ng emergency call, walang magawa ang mga dispatcher kundi pakinggan ang mga sigaw, putok ng sandata at takot na nararanasan ng mga biktima sa mismong sandaling iyon. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng library? Paano nakaligtas ang ilan sa mga estudyante at paano nagtapos ang isa sa pinakamapaminsalang school shooting sa kasaysayan ng Amerika? Alamin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang mga sumunod na minuto ang naging pinakamalupit at pinakanakakatakot na yugto ng buong pag-atake. Sa loob ng library, wala nang matakbuhan ang mga estudyante. Marami ang nagkubli sa ilalim ng mga mesa, mahigpit na magkahawak kamay habang pabulong na nagdarasal at umaasang hindi sila mapapansin. Ang iba naman, matapos mapinsalaan, ay napilitang magkunwaring patay upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ayon sa isang nakaligtas, nang lumingon siya sa kanyang likuran, nakita niya ang isa sa mga salarin na nakaluhod at nakatutok ang sandata sa isang estudyanteng nagtatago sa likod niya. Napakalapit ng armadong lalaki. Alam niyang walang anumang proteksyong masasandalan ang estudyanteng iyon. Dahil dito tumalikod siya at tinakpan ang kanyang mga tainga, iniisip na siya na ang susunod na aatakihin. Ilang sandali lamang ang lumipas. Inatake at nakitil ang estudyanteng nagtatago sa kanyang likuran. Pagkatapos ay ibinaling ng salarin ang sandata sa kanya. Naalala pa niya ang tunog ng putok na tumama sa kanyang katawan habang ilang talampakan lamang ang layo ng armadong lalaki. Sa loob ng silid, mabilis na kumalat ang takot at kalituhan. Lahat ay desperadong naghahanap ng paraan upang manatiling hindi nakikita. Sa loob lamang ng ilang minuto, 10 estudyante ang nakitil sa loob ng library. Marami pa ang malubhang na pinsalaan. There has been a terrible shooting at a high school in Littleton, Colorado. Because the situation, as I left to come out here, apparently is ongoing, I think it would be inappropriate for me to say anything other than I hope the American people will be praying for the students, the parents, and the teachers. And we'll wait for events to unfold and then there'll be more to say. Habang nangyayari ang trahedya, nagsimula nang lumabas ang balita sa buong bansa. Lumitaw ang mga ulat tungkol sa isang malagim na pag-atake sa isang high school sa Littleton, Colorado. Maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay nagbigay ng maikling pahayag na nawagan na ipagdasal ng buong Amerika ang mga estudyante, mga magulang at mga guro habang patuloy pang lumilinaw ang sitwasyon. 11:30 ng umaga. Habang nagpapatuloy ang pag-atake sa loob ng library, dumating ang mga pulis sa Columbine High School at nagsimulang i-secure ang paligid ng campus. Mula sa labas ng gusali, malinaw nilang naririnig ang mga putok ng sandata na nagmumula sa library. Nasa loob pa rin ang mga salarin at ilang metro lamang ang layo nila sa mga opisyal na nasa labas. Habang nagtitipon ng impormasyon ang mga autoridad, isang estudyanteng nakatakas ang nagbigay ng napakahalagang detalye. Nakilala niya ang isa sa mga salarin. Ayon sa kanya, ito ay isang senior student ng Columbine High School na si Eric Harris, 18 taong gulang. Agad na nagsagawa ng background check ang mga pulis. Ang resulta ay nagdulot ng matinding pag-aalala. May nauna ng police record si Harris at sa kanyang file, lumitaw rin ang isa pang pangalan, si Dylan Klebold, 17 taong gulang. Habang mas marami pang estudyante ang nakakatakas mula sa paaralan, nagsimulang magkatugma ang kanilang mga testimonya. Unti-unting nabuo ang malinaw na larawan ng nangyayari. Ang mga salarin ay hindi mga estranghero o mga armadong taong galing sa labas. Sila ay mga estudyanteng kilala ng paaralan, mga kabataang matagal nang nag-aaral sa Columbine at malinaw na magkasama nilang isinagawa ang pag-ataking yumanig sa buong Amerika. Samantala, habang naghahanda ang mga pulis para sa mas malalim na operasyon sa loob ng gusali, muling nagtungo sina Eric Harris at Dylan Klebold pabalik sa cafeteria.
Kalaunan, ipinakita ng mga kuha mula sa security cameras na sina Eric Harris at Dylan Klebold ay nagpaputok sa ilang bag na naiwan sa loob ng cafeteria. Matapos ang ilang sandali, isa sa mga bag na may lamang improvised pipe bomb ay nagliyab. Nagdulot ito ng apoy na nagpaandar sa sprinkler system at nagpapatunog sa fire alarm ng paaralan. Dahil dito, napilitan ang mga estudyanteng nagtatago sa ilalim ng mga mesa na lumabas at tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. Sa sumunod na investigasyon, natuklasan ng mga autoridad na ang mga bag na yon ay naglalaman ng 2 malalaking propane bomb. Ang plano umano ay pasabugin ang mga ito habang puno ng mga tao ang cafeteria upang magdulot ng mas malaking pinsala, ngunit hindi gumana ang mga bomba ayon sa kanilang inaasahan. Dahil sa pagkabigo ng kanilang plano, hindi naganap ang pagsabog na kanilang inaasahan. Matapos ang huling pagtatangkang iyon, muling nagtungo sina Harris at Klebold sa itaas na bahagi ng gusali at bumalik sa library. 12:06 ng tanghali, habang nagpapatuloy ang operasyon ng mga autoridad, nagsimula na ang isa sa pinakamapanganib na yugto ng rescue mission. Pumasok ang isang SWAT team sa silangang bahagi ng paaralan. Ang kanilang pangunahing layunin ay makarating sa pinanggagalingan ng mga putok at mapigilan ang sinumang responsable sa pag-atake. Kasabay nito, may isa pang tactical team na pumasok sa pamamagitan ng isang bintana sa ground floor malapit sa cafeteria. Ang kanilang misyon naman ay ilikas ang pinakamaraming estudyante at guro hanggat maaari. Habang maingat silang sumusulong sa mga pasilyo, natagpuan nila ang daan-daang estudyante at mga guro na nakakandado sa loob ng mga silid-aralan. Marami ang naglagay ng mga harang sa mga pinto at nanatiling tahimik habang naghihintay ng tulong. Hindi nila alam kung nasaan na ang mga salarin at kung ligtas na bang lumabas. Isa-isang sinimulan ng mga pulis ang paglikas sa kanila. Sa maliliit na grupo, maingat nilang ginabayan ang mga estudyante palabas ng gusali. Habang nagpapatuloy ang operasyon, sinuyod nila ang bawat silid, tinitiyak na walang maiiwang tao at agad na tinutulungan ang mga nangangailangan ng medikal na atensyon. Mabagal ngunit organisado ang kanilang pag-usad. 17 students right off of the lunchroom area. Okay, tell them to stay where they're at. Stay locked down. Unti-unti nilang sinisiguro ang bawat bahagi ng paaralan habang pinapalawak ang ligtas na lugar para sa mga nakaligtas. Sa labas ng campus, naghihintay ang mga sasakyan ng pulisya upang ilayo ang mga estudyante mula sa panganib. Ilang estudyante lamang ang isinasakay sa bawat sasakyan bago sila ihatid sa mas ligtas na lokasyon. Habang dumarami ang mga naililigtas, nagsimula ng makita ng mga magulang at mga autoridad ang kaunting pag-asa sa gitna ng trahedyang yumanig sa buong komunidad. Isa-isang lumalabas ang mga nakaligtas. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-atake, unti-unting nagsisimulang mabawi ng mga autoridad ang kontrol sa sitwasyon. 3:22 ng hapon, mahigit 3 oras matapos magsimula ang pag-atake, tuluyan nang nakapasok ang mga pulis sa library. Doon nila nadatnan ang isang napakasakit at nakapanlulumong tanawin. Sa iba't ibang bahagi ng silid ay naroon ang mga biktimang nakitil at napinsalaan sa panahon ng pag-atake. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, natagpuan din ng mga opisyal ang mga katawan nina Eric Harris at Dylan Klebold. Sa puntong iyon, tuluyan nang nakumpirma na sila ang 2 salarin sa likod ng trahedya. Kapwa sila natagpo ang may dalang maraming armas at napapalibutan ng mga pampasabog na kanilang dinala sa paaralan. Batay sa investigasyon, pareho silang nakitil dahil sa mga putok na sila mismo ang may gawa. Habang unti-unting natatapos ang operasyon sa loob ng paaralan, nagsimula namang lumabas ang balita sa buong bansa. Mabilis na naging pangunahing balita sa telebisyon ang nangyari sa Columbine High School. Sunod-sunod ang mga emergency broadcast habang sinusubukang ipaalam sa publiko ang mga detalyeng nakakalap ng mga autoridad. Sa mga unang ulat, sinabi ng ilang saksi na 2 armadong lalaki na nakasuot ng mahahabang itim na trench coat ang nagpaputok sa loob ng paaralan. Ngunit dahil magulo pa ang sitwasyon, marami sa mga unang impormasyong lumabas ay hindi pa ganap na beripikado. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, naging mabagal at mapanganib ang paggalugad sa gusali dahil sa mga armas at pampasabog na naiwan sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Kinailangan ng mga autoridad na tiyaking ligtas ang bawat silid bago ito mapasok. Samantala, daan-daang estudyante ang nagsitakbuhan palabas ng campus habang sinusubukang iligtas ang kanilang buhay. Para sa marami, mahirap paniwalaan na ang mga taong responsable sa pag-atake ay mga kaklase nilang araw-araw nilang nakikita sa paaralan. Nang tuluyan ng tumahimik ang mga putok,
Saka pa lamang nagsimulang lubusang maunawaan ng komunidad ang laki ng trahedyang naganap. Umiikot sa himpapawid ang mga news helicopter habang patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa ang bawat bagong detalye. Kasabay nito, nagsimula ring kumalat ang iba't ibang haka-haka at ulat tungkol sa mga salarin. May mga ulat na nag-uugnay sa kanila sa isang grupong kilala bilang Trenchcoat Mafia, isang samahan ng ilang estudyanteng madalas magsuot ng mahahabang itim na coat. Dahil sa magulong daloy ng impormasyon, lalong lumaki ang interes ng media at ng publiko sa kaso. Maraming tao ang nagtatanong ng iisang bagay, paano nangyari ito? At bakit walang nakapansin na humantong sa ganitong karahasan ang dalawang estudyante? Habang hinahanap ng mga investigador ang mga sagot, nagsimula rin nilang suriin ang mga nakaraang kilos, sulatin, larawan at iba pang material na posibleng magbigay liwanag sa motibo ng mga salarin. Sa iba't ibang bahagi ng Littleton, nagtipon naman ang mga magulang sa mga itinakdang reunification centers, kabilang ang mga paaralan, library at community centers. Punong-puno ng kaba at pangamba ang mga lugar na ito. May mga magulang na umiiyak habang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga anak. Ang iba naman ay desperadong naghahanap ng kanilang pangalan sa mga listahang nakapaskil sa mga pader at pintuan. Isa-isang inilalagay ng mga autoridad ang mga pangalan ng mga estudyanteng natagpuan at nailikas upang mabigyan ng kaunting pag-asa ang mga nag-aabang na pamilya. Para sa ilan, ang makita lamang ang pangalan ng kanilang anak sa listahan ay naging napakalaking ginhawa. Ngunit para sa iba, nagsisimula pa lamang ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang buhay. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagbago sa Columbine High School. Binago nito ang buong komunidad ng Littleton at nag-iwan ng pinsala na mananatili sa alaala ng Amerika sa loob ng maraming taon. Maraming magulang ang naghintay ng ilang oras sa mga reunification center. Mahigpit nilang hawak ang mga listahan ng pangalan habang paulit-ulit na sinusuri ang bawat mukha ng mga inililikas na estudyante. Ang tanging hiling nila ay makita ang kanilang anak na ligtas na makalabas. Para sa ilan, dumating ang pinakahihintay na sandaling iyon. Ngunit para sa iba, hindi na ito kailanman dumating. Sa mga oras na iyon, marami sa mga biktima ay hindi pa naaalis mula sa paaralan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas ang mga unang ulat tungkol sa lawak ng trahedya. Sa kabuuan, 15 katao ang nakitil sa insidente, 12 estudyante, isang miyembro ng faculty at ang 2 salarin. Ayon sa mga investigador, malinaw na hindi basta bigla ang pag-atake. Lumitaw ang mga ebidensyang nagpapakitang matagal itong pinagplanuhan. Habang isa-isang nakararating ang mga ulat ng mga nakitil sa kanilang mga pamilya, nagsimula ang isa pang masakit na yugto ng trahedya. Ito ang yugto ng mga magulang na kailangang harapin ang katotohanang hindi na makakauwi ang kanilang mga anak. Isang uri ng pagkawala na mahirap ilarawan at mas mahirap tanggapin. Para naman sa mga nakaligtas, ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip na hindi nila magisingan. Marami ang nagsabing hindi nila agad maunawaan ang lahat ng nangyari. Nariyan ang kalituhan, nariyan ang katahimikan matapos ang mga sirena at kaguluhan. At higit sa lahat, nariyan ang mabigat na katotohanang may mga kaklase at kaibigang hindi na nila muling makikita. Naalala ng ilang nakaligtas kung paano nila nasaksihan ang mga kaklase nilang tinamaan habang nagtatago lamang sa loob ng library. Ang mga eksenang iyon ay naging mga alaala na habambuhay nilang dadalhin. Marami sa kanila ang nakaranas ng matinding pagkabalisa, trauma at mga problemang emosyonal habang sinusubukang iproseso ang kanilang pinagdaanan. Ayon sa ilan, walang sino man ang makakalimot sa nangyari sa Columbine. Napakalalim ng pinsala na iniwan nito hindi lamang sa mga direktang biktima, kundi sa buong komunidad. Maging ang mga guro ay nahirapang harapin ang pagbabalik sa normal na buhay. May mga nagtanong sa kanilang sarili kung kaya pa ba nilang muling pumasok sa silid-aralan. Kung kaya pa ba nilang magturo matapos masaksihan ang isang trahedyang ganoon kalala. Para sa marami, ang Columbine ay isang komunidad na dating naniniwalang hindi kailanman mangyayari sa kanila ang ganitong uri ng karahasan. Ngunit ipinakita ng pangyayaring iyon na walang lugar na ganap na ligtas sa mga ganitong trahedya. Sa mga sumunod na araw, halos agad na nagsimulang lumitaw ang mga memorial sa iba't ibang bahagi ng Littleton. Nagmistulang dambana ng pagdadalamhati ang mga bakod, paaralan at mga pampublikong lugar. Napuno ang mga ito ng mga bulaklak, kandila, sulat, litrato at mga mensahe para sa mga biktima.
Libu-libong tao rin ang dumalo sa mga vigil at pagtitipon upang magbigay galang sa mga nakitil. Hindi lamang ang komunidad ng Columbine ang nagdadalamhati. Nakikiisa rin ang buong Amerika sa paghahanap ng mga sagot kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unting nabuo ang isang mas malinaw ngunit mas nakakabahalang larawan ng kaso. Natuklasan ng mga autoridad na ang pag-atake ay hindi bunga ng isang biglaang desisyon o bugso ng damdamin. Sa halip, matagal na itong pinaghandaan ni Eric Harris at Dylan Klebold. Sa loob ng maraming buwan, maingat nilang binuo ang kanilang plano. Naghanap sila ng mga armas, gumawa sila ng mga improvised explosive device, at isa-isang inihanda ang mga detalye kung paano nila isasagawa ang pag-atake. Habang mas maraming ebidensya ang natutuklasan, lalong nagiging malinaw na ang nangyari noong April 20, 1999 ay hindi isang aksidenteng pagsabog ng galit. Isa itong planong pinag-isipan, pinaghandaan at isinakatuparan sa loob ng mahabang panahon. Isang katotohanang lalo pang nagpapabigat sa trahedyang yumanig sa Columbine at sa buong Amerika. Ang mga ebidensyang natuklasan pagkatapos ng trahedya ay tuluyang nagpabago sa pananaw ng pamilya ni Dylan Klebold. Ayon sa kanyang ina, bago niya makita ang mga dokumento ng investigasyon, hindi siya makapaniwalang kayang sadyang kumitil ng kanyang anak. Sa kanyang isipan, naghahanap siya ng ibang paliwanag, umaasa siyang baka isang aksidente lamang ang lahat, baka may nangyaring hindi inaasahan, o baka isang maling sitwasyon na lumala ng wala sa kontrol. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang ang mga iniisip niyang iyon ay bahagi lamang ng matinding pagtanggi o denial. Isang natural na paraan ng pag-iisip upang maprotektahan ang sarili laban sa isang napakasakit na katotohanan. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga autoridad na ang paghahanda ng dalawang salarin ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga armas. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano ng paulit-ulit. Nag-eksperimento sila sa iba't ibang kagamitan at nagtala sila ng kanilang mga iniisip sa mga journal, video recordings at iba pang personal na dokumento. Ang mga material na ito ang nagbigay sa mga investigador ng mas malinaw na larawan kung paano nabuo ang kanilang plano sa loob ng mahabang panahon. Nang personal na makita ng ina ni Dylan ang opisyal na ulat ng Sheriff's Department tungkol sa nangyari, sinabi niyang para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Ang mga detalye ay lubos na naiiba sa anumang inaasahan niyang maririnig. Sa mga unang araw matapos ang trahedya, umaasa pa rin siyang hindi responsable ang kanyang anak sa lahat ng ibinibintang sa kanya. Ngunit habang isa-isang inilalatag ang mga ebidensya, naging imposible nang balewalain ang katotohanan. Para sa kanya, isa itong panibagong dagok. Parang nagsimula muli ang proseso ng pagdadalamhati. Ang batang ipinagluluksa niya noon ay ang imahe ng anak na nasa kanyang isipan, ang batang kilala niyang mabait at minamahal ng pamilya. Ngunit nang makita niya ang mga bagay na hindi niya napansin noon, kinailangan niyang harapin ang mas masakit na realidad. Isang realidad na nagpabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa sariling anak. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinimulan ding kapanayamin ng mga autoridad ang mga pamilya at mga taong malapit sa dalawang salarin. Kasabay nito, mas marami pang impormasyon ang lumitaw tungkol sa kanilang mga ginawa bago ang pag-atake. Natuklasan ng mga investigador na isa sa kanila ay nag-post ng mga mararahas na sulatin at nilalaman sa internet. May mga online post din na nagpapakita ng lumalalim na galit at madidilim na kaisipan na hindi gaanong napapansin bago ang trahedya. Isa sa mga pinakanakababahalang natuklasan ay isang mensaheng naipost sa isang online chatroom noong umaga bago ang pag-atake. Sa naturang mensahe, isinulat niya ang mga salitang nagsasaad na iyon na umano ang kanyang huling araw sa mundo. Ayon sa mga isinapublikong pahayag ng ina ni Dylan Klebold, naniniwala siyang may mga pagkakataong nakararanas ang kanyang anak ng matitinding kaisipan tungkol sa pagkitil sa sarili. Sa ilan sa mga isinulat ni Dylan bago ang trahedya, may mga bahagi kung saan ipinapakita ang kanyang matinding paghihirap sa emosyon at ang kanyang pagnanais na makatakas sa mga problemang kanyang dinadala. Sa pananaw ng kanyang ina, maaaring nakita ni Dylan ang kanyang pagsama kay Eric bilang isang paraan upang wakasan ang lahat. Gayunpaman, binigyang diin din niya na hindi nito inaalis ang pananagutan sa mga naging desisyon ng kanyang anak. Isa sa pinakamahalagang ebidensyang natuklasan ng mga investigador ay ang tinatawag na basement tapes. Ito ay serye ng mga video na lihim na nirecord ni Eric Harris at Dylan Klebold sa mga buwan bago ang pag-atake. Sa mga recording na ito,
Direkta silang nagsasalita sa kamera tungkol sa kanilang mga plano, galit at pananaw sa mundo. Nagbigay ang mga video ng mas malinaw na larawan kung paano nila pinag-isipan at pinaghandaan ang kanilang gagawin. Ipinakita rin ng mga recording na matagal na nilang isinama sa kanilang plano ang posibilidad na hindi sila mabubuhay matapos ang pag-atake. Dahil dito, lalo pang naging malinaw sa mga investigador kung gaano kalawak at kaseryoso ang kanilang paghahanda. Sa mga sumunod na taon, maraming eksperto, mananaliksik at mga taong malapit sa kaso ang nagsikap na unawain kung ano ang nagtulak sa dalawang kabataan sa ganoong uri ng karahasan. Ayon sa ina ni Dylan, naniniwala siyang may mga personal na suliranin ang kanyang anak na unti-unting lumala sa paglipas ng panahon. Hindi niya ito kinukonsiderang sapat na dahilan para sa mga naging desisyon ni Dylan. Sa halip, para sa kanya, isa itong bahagi ng mas komplikadong larawan na kinabibilangan ng mga personal na problema, maling desisyon, at mga pagkakataong hindi nila nakita o naunawaan ang mga babalang senyales. Inilarawan niya ito bilang isang problemang unti-unting lumalala hanggang sa umabot sa pinakamapanganib na antas. Sa kanyang pananaw, kapwa sina Dylan at Eric ay may mga sariling suliraning hindi natugunan ng maayos, bagay na kalaunan ay nag-ambag sa trahedyang kanilang idinulot. Habang mas maraming detalye ang lumalabas, natuklasan din ng mga investigador na napakaraming babalang senyales ang hindi nabigyang pansin bago ang pag-atake. Ang kanilang mga sulatin, ang kanilang mga video, ang mga pahayag nila sa internet, at ang kanilang lumalalim na pagkahumaling sa karahasan. Lahat ng ito ay naging bahagi ng mas malaking larawan na nakita lamang ng huli na ang lahat. Ipinakita rin ng kaso kung gaano kahalaga ang maagang pagtukoy at pagtugon sa mga seryosong problema sa pag-iisip, emosyonal na paghihirap at iba pang mga senyales ng panganib. May 22, 1999. Mahigit isang buwan matapos ang trahedya, dumating ang araw ng pagtatapos ng batch ng Columbine High School noong 1999. Karaniwan, ang graduation ay isang araw ng kasiyahan at pagdiriwang, isang araw para parangalan ang mga tagumpay ng mga estudyante at markahan ang simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit sa taong iyon, kakaiba ang atmosfera, tahimik ang marami, ramdam ang pagkawala ng mga taong dapat sana ay naroon. May mga bakanting upuan na nagsisilbing paalala sa mga buhay na nawala. At kahit sinusubukan ng komunidad na magpatuloy, nananatili pa rin sa hangin ang bigat ng mga pangyayaring naganap noong April 20. Ang graduation na dapat sana ay puno ng saya ay nabalot ng lungkot, pag-alala at pagdadalamhati. Isa itong araw na nagpaalala sa lahat kung gaano kalaki ang naging epekto ng trahedya sa Columbine High School at sa buong komunidad ng Littleton. Dahil sa nangyari noong April 20, 1999, marami sa mga nakaligtas ang nagsimulang baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Para sa ilan, naging paalala ito na ang bawat araw ay mahalaga at hindi dapat sayangin. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali, bawat salita, at bawat taong mahalaga sa kanilang buhay. Ang mga simpleng bagay na dati ay tila ordinaryo ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan matapos ang trahedya. Ang mga pangyayari sa Columbine ay nag-iwan ng malalim na marka hindi lamang sa komunidad ng paaralan kundi sa buong Amerika. Matapos ang insidente, maraming paaralan sa bansa ang nagsimulang suriin at baguhin ang kanilang mga patakaran sa seguridad. Ipinatupad ang mga lockdown drill, pinalakas ang mga hakbang sa seguridad at gumawa ng mga bagong plano kung paano tutugon sa mga aktibong banta sa loob ng paaralan. Naging mahalagang aral ang Columbine para sa mga paaralan, pulisya at mga komunidad sa buong bansa. Kasabay nito, sumiklab din ang malawakang debate tungkol sa mga batas sa sandata, access sa mga armas at mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang mga katulad na trahedya. Maraming mamamayan, grupo at mga pamilya ng biktima ang nanawagan ng mga pagbabago upang mabawasan ang panganib ng mga mass shooting sa hinaharap. Ngunit para sa mga nakaligtas, hindi natapos ang epekto ng trahedya sa araw na yon. Para sa marami, nagsimula pa lamang noon ang mas mahaba at mas mahirap na laban. May ilan na nagdusa sa matinding trauma at PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Ayon sa isang nakaligtas, mas mahirap pa raw minsan ang emosyonal na epekto kaysa sa mga pisikal na pinsala na kanilang natamo. Sa loob ng maraming taon, araw-araw niyang dala ang takot at mga alaalang naiwan ng pag-atake. Nagkaroon siya ng mga bangungot, mga panic attack, at matinding pagkabalisa na maaaring matrigger ng mga simpleng bagay.
Minsan sapat na ang tunog ng isang malakas na pagsabog o pagputok ng makina upang maibalik sa kanyang isip ang mga pangyayari sa Columbine. May mga pagkakataon ding ang simpleng pagkakita sa isang taong nakasuot ng itim ay nagiging dahilan ng matinding takot at panic attack. Sa mga unang taon pagkatapos ng trahedya, kapag nangyari iyon, halos imposible para sa kanya na makabalik sa normal na kalagayan sa natitirang bahagi ng araw. Kung nasa tindahan siya at biglang na-trigger ang kanyang trauma, napipilitan siyang umuwi kaagad. Para sa kanya, tapos na ang buong araw. Ang mga pinsala na iniwan ng Columbine ay hindi lahat nakikita ng mata. Marami sa mga nakaligtas ang nagdadala pa rin ng mga alaalang hindi kailanman mabubura. Ngunit sa kabila nito, marami rin ang nakahanap ng lakas upang magpatuloy. May ilan na nagsimulang magsalita sa publiko tungkol sa kanilang mga karanasan. Ang iba naman ay naging bahagi ng mga kampanya at talakayan tungkol sa school safety, mental health awareness, at iba pang usaping may kaugnayan sa pag-iwas sa karahasan. Ginamit nila ang kanilang pinagdaanan upang makatulong sa iba at magbigay ng babala tungkol sa mga senyales na hindi dapat balewalain. Sa paglipas ng panahon, ginamit ng marami sa mga nakaligtas ang kanilang karanasan upang magsulong ng pagbabago. Ngunit habang sinusubukan nilang maghilom, nananatili pa rin ang anino ng Columbine. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon pa ng iba pang malagim na pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Para sa ilang nakaligtas, bawat balita tungkol sa panibagong school shooting ay muling nagbabalik ng masasakit na alaala. May mga panahong hindi nila kayang manood ng balita dahil sa matinding epekto nito sa kanilang emosyon. Sa pagdaan ng mga taon, hindi na kasing tindi ang sakit gaya noon, ngunit nananatili ang lungkot. At sa bawat panibagong insidente, naaalala nila na ang epekto ng mga ganitong trahedya ay hindi natatapos kapag nawala na ang atensyon ng media. Pagkalipas ng ilang linggo, maaaring lumipat na ang balita sa ibang paksa. Ngunit para sa mga biktima at kanilang mga pamilya, habang buhay nang nagbago ang kanilang buhay. Noong February 2025, pumanaw si Anne-Marie Hochhalter, isa sa mga nakaligtas sa Columbine na nagtamo ng mga pinsalang nagbago sa kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, hinarap niya ang mga komplikasyong dulot ng mga sugat na natamo noong pag-atake. Inilarawan siya ng mga nakakakilala bilang isang taong puno ng liwanag, inspirasyon, at positibong pananaw sa buhay. Kilala rin siya bilang isang taong hindi natatakot magsalita para sa mga isyong mahalaga sa kanya. Dahil sa mga sugat na natamo niya sa Columbine, nawalan siya ng kakayahang makalakad. At ilang buwan lamang matapos ang trahedya noong 1999, pumanaw rin ang kanyang ina, isa pang mabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag at naging inspirasyon sa maraming tao sa loob ng maraming taon. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang taong nakaantig sa buhay ng napakaraming tao at nagsilbing simbolo ng katatagan sa harap ng matinding pagsubok. Ang kanyang pagpanaw ay nagmarka sa kanya bilang ika-14 na biktima ng trahedya sa Columbine, isang malungkot na paalala na ang epekto ng araw na iyon ay hindi natapos nang tumigil ang mga putok ng baril. Sa halip, ang mga pinsala na iniwan ng pag-atake ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon na nakaapekto sa buhay ng mga nakaligtas, kanilang mga pamilya at sa buong komunidad. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang mga kahihinatnan ng isang trahedya ay maaaring magtagal ng mga dekada at para sa ilan, ang laban ay nagpapatuloy kahit matagal nang natapos ang mismong pangyayari.